Good morning mga pre. So, Sunday ngayon. Happy Sunday everyone. Since Sunday ngayon, naisipan ko na pumunta ako ng Antipolo. Quick ride lang. Gusto ko bumili ng suman. Ang tagal na rin kasi namin hindi kumakain ng suman from Antipolo and Kasoy. And ang dala ko ngayon is si Rainbow. Sa mga hindi pa nakakilala kay Rainbow, ito yung first motor ko. It's Honda Click 125 version 2, 2021 model. Going 4 years na siya this July. Nabili ko to July 2021. Ayan. Kung makikita nyo, nawala na yung label ng set box niya. Tapos butas-butas na kasi madami rin dito ang pusa. Pero overall, makinis pa to. Diba? Alaga lang din talaga. Since ito yung first motor ko, naisipan ko, gumawa ako ng content na connected sa kanya. Not specifically sa Honda Click. Napaisip ako, bakit nga ba ako nagmotor? Ano yung nag-udyok sa akin or ano yung mga reasons kung bakit ako nagmotor? Despite na madami accident, prone sa disgrasya. Ngayon, isi-share ko lang naman yung mga personal reasons ko. Baka kasi maka-help sa inyo, sa mga undecided pa, na kumuha ng motor dahil nga sa takot sa accident. Ang ganda ng Sunday ngayon. So, anong pang hinihintay natin? Tara! Let's go! Yep, so I'm ready to go. So again, isi-share ko sa inyo yung personal reasons ko bakit ako nagmotor. Kahit na maraming accident, marami tayong nababalita ang hindi magandang news sa pagmamotor. Lalo na ngayon na maulan. Mas maulan, mas delikado sa daan. Pero kung hindi ka naman barumbado or kaskasero sa kalsada, you respect the road and other drivers, ma-outweigh niya yung reasons ng pagiging delikado niya and masasabi niyong advantage yung pagmamotor. So let's start. Di ko napapatagalin to. Number one reason ko kung ba't ako nagmotor, malaking tipid. What do I mean sa malaking tipid mga pre? Ang pagmamotor, isang full tank mo lang, ang dami mo nang mapupuntahan. Diba? Hindi ka may stuck sa traffic. Pero ngayon, lately, nata-traffic naman, pero hindi katulad ng kotse. Also, yung maintenance ng motor, mas mura sa kotse. Nothing against sa mga nakakotse, disclaimer agad. Maganda magkotse kung may family ka, yung meron ka mga supling, and also kapag nagnenegosyo ka, talagang kailangan yun pang delivery, kuha ng supplies, like that. Kung wala kang negosyo or wala ka namang family, kumbaga, kailangan mo lang paghatid sundo ng isang tao, mas matipid ang motor. Kasi magkano ba ang PMS ng isang motor kung i-compare sa kotse? Correct me if I'm wrong kasi sa motor, around 1.5 to 3K, naka-PMS ka na. Nakapag-cleaning ka na ng throttle body, CVT, dagdag mo pa yung mga pyesa na kailangan like bola, slider piece, mga ganong bagay na common maintenance sa motor natin. Also, madami kasi akong ka-work na may kotse naman. Ang balita ko, mga nag-around 10K to 20K. Di ko lang alam kung tama ako Pero kasi yun yung mga nababanggit nila tuwing nagkakwentuhan kami. Ito, 4 years ko na itong gamit, si Rainbow. Madalas na nagagastos ko lang dito. Siyempre, una ko na gas. Every 2 weeks nung papagas ako, around 250 lang. Diba? 280. Meron pa akong card, discount card. Hindi naman laging pinapalitan yung engine oil. Every 1,500 or 2,000 kilometer ang palitan nito. Sa gulong, kakapalit ko lang nito from stock. Last April 2024, ang gamit ko beach tire. So far naman, wala naman akong problem and hindi pa kalbo. Mag-iisang taon na. Tapos, syempre, papalitan mo yung air filter. Pag chinek mo, madumi na. Nakaka-affect yan sa performance ng motor natin, yung air filter. Sunod mo pa yung CVT pag madumi na, pag meron ng dragging. Pero magkano lang din naman yun. Ang pagpapalinis ko ata sa CVT, 200 to 300. Naka-degreaser na yun. And then, mag-add ka na lang kung kailangan palitan yung bola, which is common, and then yung slider piece pag maluwag. Pero wala pa akong pinalitan dito, mga center spring, clutch bell, and yung battery. Yung battery ko sobrang healthy pa. As of now, 14.2 voltage pa. Mag 4 years na yung battery ko. And luckily, no, baka swerte lang ako or ewan ko, hindi ko pa siya pinapalitan. Baka siguro, dahil din wala akong auxiliary light, hindi ko naman kasi kailangan. Pag nagra-rides naman ako ng gabi, pinipili ko yung malapit lang, like Batangas, Laguna. So other than maintenance, the second reason is matipid siya in terms of pamasahe. Alam naman natin ngayon sa state ng ating bansa, ang hirap mag-commute, lalo na sa Metro Manila.
Magkano ang commute ng Grab? From amin to SM, naglalaro ng 300. What if pa sa work ko from Pasig to Makati? Mas mahal pa, di ba? Gaya ng sinabi ko, full tank ko na yan for 2 weeks. Second reason ko kung ba't ako nagmotor, iwas traffic. Alam naman natin yung size ng motor, if i-compare sa mga 4 wheels, talagang siya, manipis. So meron kang mga pagkakataon na talaga makakasingit ka, pero yung pagsingit dapat, hindi yung barumbadong pagsingit, hindi yung careless na pagsingit. Kailangan pagsisingit ka, titingin ka sa side mirror, i-check mo yung nasa likod mo, mga ganyan. Tapos, kailangan i-consider mo din kung meron bang paparating. Defensive driver, kumbaga. Meron kang gut feeling kung mababangga ba yung nasa likod mo, pag sumingit ka, or magagasgasan ba yung kotse ng katabi mo. Number 3 reason kung bakit ako nagmotor is yung kalayaan and flexibility. What do I mean sa kalayaan? Meron kang freedom to drive anytime, anywhere. Kung meron kang urgent matter na need puntahan, meron kang need na i-deliver. Di ba? Lalo na kung nagne-negosyo ka, na hindi na naghihintay ng mga public utility vehicle natin like jeep, tricycle, bus. So, in the end, flexible ka. Meron ako need puntahan na friend or meron akong meeting sa labas. Ang laking tulong ng motor sa mga ganong scenario. Number 4 reason ko is yung riding experience. Dati kasi curious ako kung ano ba feeling ng nagmo-motor. Kasi mahilig ako mag-bike. Just a bit of background sa akin. Mahilig ako mag-bike from my early age, mga 6 to 7 years old ako, nagbabike na ako until college, ganyan. So pag nakikita ko yung mga nagmo-motor, ano kayang riding experience na ito? Parang ang saya magmotor, no? Naririnig ko yung mga tunog, and then yung hampas ng hangin sa mukha mo. I mean, nakikurious ako kung ano yung feeling. Nung bumili na ako ng motor, napasabi talaga ako, worth it. Bukod kasi sa tipid, ganyan. Bukod sa iwas traffic, sa pagiging flexible sa oras, di ba? Yung feeling ba, parang napapaisip ako tuwing nagra-rides ako, ang worth it bumili ng motor kasi ang sarap sa feeling. Lalo na kung malamig yung pupuntahan mo. Ako nga ngayon di nag-jacket kasi knowing Antipolo, di ba, medyo malamig to kung i-compare mo sa Pasig. So yun yung number 4 reason ko, curious about riding experience. Number 5 ko, quick errands. Like today, quick errands lang to. Gusto ko lang bumili ng suman. Di ba, nagkikrib kami sa suman ng family ko. Tsaka kasoy. So madali ko siyang pupuntahan, di ba? Napaka-accessible nung pupuntahan ko. And convenient sa akin na bumili ng suman na hindi nag-struggle sa commute. And meron akong sariling oras kung kailan ko gusto pumunta na hindi nagmamadali. Wow, ang sarap sa feeling, ang lamig. Sorry na putol. So yun lang naman yung quick errands. Mamaya, meron din pabili sa'yo si mama, ganyan, mama mo. Pero kailangan 18 years old above ka pag nagmo-motor. And dapat nag-driving school ka. Hindi dapat yung salpak agad ng motor tapos rat-rat ka ng rat-rat. Hindi dapat ganon. Kailangan discipline ka. Reason 6 kung bakit ako nagmotor, easier parking. Damang-dama ko to pag meron akong pupuntahang event. Ang una kasing tanong ng tao, or kung may pupuntahan yung tao, lalo na kung meron pa kotse, kung meron parking. Diba? Aminin na natin yun. Ang hirap kasi dito, magbiyahe, ang nagiging mindset ng tao, mas madali kung meron kang personal car, meron kang personal motor. Pero kung i-compare mo, mas space saving ang motor. Madalas makikita mo puno na sa kotse, pero sa motor, hindi pa naman. Kasi nga, madami na accommodate ang isang lugar when it comes sa space ng motor. Kung mabilis makasingit ang motor, mabilis din makapark or makahanap ng space ang motor. Yun nga lang, may mga ibang motor na pinipilit, like talagang ididikit sa motor mo. Sana mga pre, be mindful na hindi porket maliit yung motor, hindi nyo nabibigyan ng kakaunting space. Siyempre, paano naman kung isa-center stand? O kung nakalak pa sideways yung manibela ng motor, hindi na magalaw. Hindi lang dapat tuwing nagdadrive tayo o disiplinado. Kailangan pati pag-parking. Kasi hindi lang naman ikaw yung gagamit ng space na yon. Alright? Sana walang sumamaloob. Reason number 7, mga pre, yung practicability sa trabaho or negosyo. Personally, daily service ko to. Itong motor ko sa work ko, pamasok ko, pag-uwi ko, bread and butter ko din siya. Kung wala akong motor, hindi rin ako makakapasok. Kasi ang hirap ng commute sa amin. And dati naranasan ko, first job ko, naka-long sleeve ako, mga pre. Tapos, wala akong masakyan. As in, walang bus,
Sa mga hindi nakakaalam, taga Pasig ako, ang madalas sakyan dyan, di ba dati, jeep pa-crossing, tapos G-Liner, RRCG. Pagdating na dun sa SM East Ortigas, punong-puno na lahat yan. Kasi nanggagaling yan sa Taytay. Wala akong choice. Sumabit na lang ako sa jeep. Alas 8 na yun. Pawis ako. Nakakwento ko lang kasi practical pa sa pagtatrabaho. Bukod sa hindi ka matatraffic masyado, hindi ka mahahassle na mag-commute, iwas haggardness din, di ba? Kung kailangan mo mag-long sleep, riding gears ka muna. Tsaka ka na magpalit pag nandun ka na sa parking. Second is yung pang negosyo, di ba? Kaya nga tayo may delivery app. Kasi yung motor, pwede naman talaga pang negosyo. Kung mga maliliit na items lang naman i-deliver mo, practical na gumamit ka na ng motor. Dahil bukod sa madali mo tong dalhin, tapos makakatipid ka ng oras sa biyahe, matipid sa gas, di ba? Ano bang number one reason natin ba't nagbi-business, di ba? To maximize our profit. And to maximize our profit, ano ba ang una nating agenda? Siyempre, minimize as much as possible yung cost na ma-incur natin sa business. Oops, wala na ata dito. Parang nag-iba na ang situation dito sa Antipolo. Ang daming tao, my dudes. No entry. Dito pa rin. Alright, bibili muna ako suman mga pre. Siguro dito na lang ako, no? Para hindi na ako lumayo. Bibili na muna ako ng suman namin. And ang kasoy, kahit 100 lang. Parking lang tayo saglit. At yung sinasabi ko, week parking, kahit saglit lang. Sensya na sa establishment. Magkano suman? Isang bande, may dagdag pong dalawa. Ilan po ang... 8 pieces lang po dapat. Gagawin 10. Magkano kasoy? Meron po tayo 100, may wapit. Ano sir? Magkano po kadami ang 100? Okay. So yun mga pre, nakabili na ako ng suman. Yan o. Kung nakikita nyo, 110 pieces. Pwede na, 10 piso isa, tapos 200 pesos na kasoy. So ito lang talaga sinadya ko. And meron libreng keychain, di ba? Pwede na. 300 pesos mo, may suman kasoy, tapos may keychain ka pa. Uuwi na ako mga pre kasi ang daming tao and uulan na. Ito lang din naman ang sinadya ko. Continue natin mga pre, reason number 8, community or yung riding community. So before ka dapat bumili mga pre, kailangan i-check mo yung riding community. Kung active ba, kung respectful sila sumagot, di ba? Kasi malaking bagay yung riding community lalo na sa mga maintenance ng motor, kung ano yung mga tips and tricks kung paano makakatipid ng gas, ng gastos. And also makakapag-research ka na agad kung ano yung mga common issue, ano yung mga preventive maintenance, ano dapat yung bilhin na accessories para hindi na magka-aberya yung motor mo, di ba? So from there, nagkakaroon ka na agad ng feel of belongingness. Kahit wala ka pang motor, parang feeling mo, meron ka ng motor, mas nasasabik ka. And then, pag meron ka nakakita na same ng motor mo, or talagang kilala mo sa group, kahit hindi mo pa personally nami-meet, hanggang agad ng loob mo. Kasi may tinatawag tayo na mas madali mag-connect yung tao pag may similarities kayo, di ba? Magkakaroon ka ng mga friends kasi makakasama mo sa rides, sa mga travel, which is nakakatulong yan sa atin socially. Hindi ka na-stuck lang sa bahay, nagsi-cellphone. Nagiging healthy pa siya, nakakatulong pa siya sa atin. Reason number 9 mga pre, self-discipline and focus. Actually, hindi ko naman ito na-consider before ako magmotor. Na-build ko yung self-discipline ko kasi sa kalsada, kailangan hindi ka rat-rat ng rat-rat. Iko-consider mo dapat kung ano yung mga nasa kalsada. Like ito, meron ka mga kasabayang nagmomotor din, meron kang kasabayan na nagkokotse. Kung hindi ka dapat change ng lane. Kasi mamaya ma-aksidente ka, makadamay ka pa ng iba. Pedestrian, madamay mo pa, naglalakad lang sa sidewalk. So sana, bago kayo rumatrat, isipin nyo muna yung nasa paligid nyo, hindi lang kayo. Kung kayo may pampagamot, what if yung mabanggaan nyo, di ba? Surviving lang everyday. Or yung kotse, nagasgasan nyo, kay bago-bago, tapos dream car niya pala yun. Hindi ako righteous mamaya sabihin nyo righteous ako. I mean, binigyan tayo ng license to operate a vehicle dahil ito ay privilege. Hindi dahil karapatan or right. And ang privilege is binabawi ng government. Kung sino may power na nag-grant sa inyo, yun din yung may power na bawiin yan. So always be mindful when driving. Kahit anumang dala mo, mapakotse, mapamotor, mapatruck, mapabus,
papatricycle, kahit papabangka man yan. Number 10, mga pre. And this is, I think, the most important one, kaya ako siya hinuli, is yung therapy and stress-free tuwing nagmamotor. Yung pagmamotor ko, mga pre, way of coping ko sa stress ko sa life. I'm not saying na lagi akong stress, I mean, to cope up with everything na nangyayari sa buhay mo, kailangan meron kang stress reliever or meron kang mapaglalabasan ng stress mo. Wala kasi ako dati mapaglabasan ng stress ko sa life. And then, pag nanonood ako kasi dati ng mga videos, ng mga travel, gamit yung motor, parang kahit nanonood ka lang, parang kasama ka na rin doon. So, nag-isip ako na gawin ko rin tong stress reliever. Nag-rides ako, kahit onting rides lang, di ba? Within city. Kasi nakiklear yung mind ko, mga pre, pag nagmamotor ako. Yun nga, connected siya sa reason number 9, yung focus mo. Sa sobrang focus mo, nawawala yung emotions like yung saya, galit, sadness, disappointment, and oh my God, mga tol. Pero okay lang. Sige. Mas nagiging clear yung mind mo dahil nakakapag-focus ka. And also, nagiging wise yung mga decision mo. Lalo na kung hindi emotionally biased yung decision mo. Kasi natitimbang mo talaga yung mga pros and cons niya, yung mga advantages, disadvantages niya. Pag ginawa mo yung isang bagay. So yun mga pre, nakauwi na ako. Sana naka-help yung mga senior ko, lalo na sa mga undecided dyan na magmotor. Go for it kung talagang meron kang budget and nakapag-driving school ka na, may license ka na. Basta hindi ka barumbado sa kalsada. Diba? Hindi ka magsisisi. Sarap oh. Have a blessed Sunday everyone. Bye-bye.